Mga kapuso, isa ba kayo sa minsang nakagamit o gumagamit pa rin ng cellphone na Nokia? Ako ata ito. ito. Ganun ba? Ngayong, sosoli sa'yo yan. Ngayong bibili na ng Microsoft ang cellphone business ng Nokia, binalikan namin ang mga Nokia model at feature na unang kinabaliwan ng mga Pilipino hanggang ngayon. Saksi si Mark Zambrano. Naalala niyo pa ba ang mobile game na ito? O ang ringtone na ito? Tiyak pamilyar kayo sa mga yan kung isa kayo sa unang wave ng mga kitiki-texter sa bansa na malamang nakagamit ng mga unang text-capable phone ng Nokia. Late 90s nang mauso yan sa Pilipinas na sinundan ng ibang Nokia models. Ngayon, bagamat marami ng ibang sikat na cellphone brand sa bansa, lalo ang mga smartphone, may mga loyal pa rin sa Nokia basic cellphones. Tulad ng tindero ng damit na si JR at ng waitress na si Janet. Matibay po eh. Kahit pumabagsak siya, hindi siya po nakakukuhan. Hindi siya basta-basta nasisira. Kasi yung ibang cellphone po, pag nabagsak na, wala na. Gusto ko pong cellphone na to kasi simple lang. At kailangan ko lang po ng pan-text at pan-tawag. Karamihan siguro sa atin ay dumaan sa paggamit ng ganitong mga klaseng cellphone. Yung tinatawag na makapal, mabibigat, at yung may tinatawag na QWERTY keyboard o yung may mga botones. Pero dahil nga sa matinding kompetisyon sa pagitan ng mga cellphone companies, malaki na ang pinagbago ng mga ginagamit nating cellphones. At may isang bagay daw na magdidikta kung aling kumpanya ang aangat at kung alin ang babagsak. Innovate kaagad, no? Siguro we can say medyo may konting overconfidence na nangyari kasi leader kami, hindi kami mauunahan, no? So naging complacent, no? Yun ang naging problema ni Nokia, no? Unlike nung lumabas na si iOS, yan ang una, no? Naging maganda yung interface, no? Tapos nag-iba-iba yung mga itsura ng mga telepono, naging touchscreen, no? Si Nokia medyo nahuli doon, QWERTY pa rin tayo o yung keyboard parang keypad pa rin, hindi ba? Ang Nokia na siyang nagdidikta ng usong feature ng mga cellphone noon. Mawawala na ng cellphone division dahil bibilin ito ng software company na Microsoft sa halagang $7.2 billion. Yan ay matapos mapag-iwanan ng Nokia sa mga smartphone at bumaba ang kita. Ang Microsoft na nahuli rin sa smartphone wars pero malaki ang budget. Target ngayong gamitin ng Nokia para makahabol sa mobile space. Pero posibleng mahirapan pa rin sila lalo sa paghikayat sa mga gagawa ng apps. The more apps, no, na madidevelop for a particular OS will win the battle. So, si Android, ilan ba yung apps na nandun? Si iOS, ilan ba nandyan? Maaring maganda naman daw ito para sa ating mga consumer dahil magkakaroon tayo ng panibagong mga produktong pagpipilian. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi.